Sa gitna ng gulo sa Sabah, ilang Pilipino ang naglakas loob na lumikas pabalik sa Pilipinas. Ito kahit pa todo bantay ang Malaysian Navy sa mga barkong umaalis sa Sabah. Mula Tawi-Tawi, may live report si Chino Gaston. Chino? Yes, Susan, pasado alas 11 ng umaga ng dumaong sa Cebu, sa Tawi-Tawi, ang isang barko na may dalang higit 50 Pinoy galing Tawau sa Sabah. Pamilya silang nagtiyaga sa mahigit 18 oras na biyahe mula Sabah sa pangambang kakalat sa kanilang lugar ang kaguluhan. Ilang bayan na kasi ang layo ng Tawau sa Lahadato kung saan tuloy ang bakbakan sa pagitan ng Malaysian Military at Sulu Royal Army. Sa BRP Tagbanwa, ang barkong susundo sana sa mga tauhan ng Sultanato, itinayong Evacuation Coordinating Center kung saan nilapatan ng lunas ang mga may sakit at in-interview ang mga galing Sabah. Ang isang buntis kinailangan lagyan ng swero dahil dehydrated daw sa tagal ng biyahe. Inakyat din ng Philippine Navy ang lansa para matiyak na walang tauhan ng Sultanato ng nakahalo o nakihalo sa mga pasahero. Ayon sa mga evacuee, maraming Pilipino sa Sabang gusto nang bumalik ng Pilipinas pero mahigpit na ipinagbabawal ng Malaysian Navy ang pag-alis ng barko na may dalang pasahero mula roon. Ang kapitan ng barko naawa raw sa mga kababayan niyang gustong bumalik sa Pilipinas kaya naglakas loob siyang isakay ang mga ito kahit bawal. Ilang beses din silang nasita ng Malaysian Marines pero nasuhulan daw nila ito ng sa halagang tig 100 ringgit bawat isa kung kaya't nakalusot ang kanilang lansa. Daw na lang dumating noong linggo sa Zamboanga City ang isa pang lansa mula Sabah, dala naman ng halos 300 Pinoy. Naghahanda na rin ang Zamboanga sa posibleng pagdami ng mga halaw o deportees mula sa Sabah dahil sa kaguluhan doon. Sa pagtataya ng mga tauhan ng Philippine Navy, swerte lamang na nakalusot ang lansang dumating dito sa Cebu. Samantala, napag-alaman natin pinag-uusapan na rin ng ilang otoridad sa Tawi-Tawi ang posibleng mass repatriation ng mga Pilipino sa Sabah. At yan muna pinakahuling pangyayari mula rito sa Tawi-Tawi. Balik sa iyo, Susan. Chino? Yes, Susan. Chino, dyan ba ramdam na rin yung epekto nito nangyayaring kaguluhan dyan sa Lahadato in terms of yung negosyo, yung kalakalan? Ay, tama ka dyan, Susan. Sa katunayan, dahil ibang tribo nga ito, ang karamihan dito sa Cebu, mga samal ito, at yung mga tauhan naman ng mga sultanato ay pawang karamihan o majority ay mga tinatawag nating tausog. Inis na inis sila kasi mga businessmen daw sila dito at nag-aangkat nga ng kanilang mga trading goods dito sa Sabah dahil pawang malapit pa ito ang Sabah kaysa sa Zamboanga City. Kaya lubos na apektado ngayon ang kanilang hanap buhay dito at yung kanilang pang-araw-araw na mga binibili dahil wala kang nakakapasok na lansa ngayon at sa totoo lang medyo nagtaasa na talaga ng husto yung presyo ng gasolina, pagkain, sardinas at bigas. Oo. So ano yung yung pinapangambahan nila kung medyo at matatagalan pa itong gulo diyan sa Sabah. Ano ang nakikita nilang posible mangyari do sa kanilang supply ng mga produkto? Dahil medyo kakaunti lang, napakatipid ng mga impormasyong nakukuha mula doon sa Sabah sa mga kaguluhan na nangyayari ngayon doon. Panalangin na lamang, sabi dito ng mga residente, ang kanilang panangga at nagdadasal na lang sila na agad na matapos para maibalik na sa normal yung dati namang siglo nang binilang na magandang pakikipag-ugnayan ng mga traders sa Tawi-Tawi at doon sa Sabah. Okay, maraming salamat, Chino Gaston.